Sa Dubai po ako dati naging OFW. And then medyo magugulat kayo sa kwento ko kasi hindi talaga ako bumoto kahit kailan. Pero isang beses lang ako bumoto noong 2016. Ang binoto ko nga is si PRRD. No? So, siyempre, naintindihan natin lahat kung ano yung sinabi ni PRRD nung araw. Pero, siyempre, dumating na yung point na iba na yung ating Pangulo. Kaya sinabi ko kanina na wala tayong magagawa. Yan ang ating naging Pangulo. Yan ang ating ibinoto. In the first place, nung si President Duterte yung presidente, winarningan na tayong lahat na wag iboto sa PBBM. Actually, hindi ako bumoto nung time ng kay PBBM actually. So, hindi kasi ako kumbinsido nung time na yun. No? So, ang sa akin lang is, wala tayong magagawa. Nung inawa tayo ni PRRD na wag iboto sa PBBM, marami pa ring Duterte supporters na ibinoto siya. No? So, ngayon, eto na nga, kagani-ganito na tayo. So, wala naman tayong pwede ibang isihin kundi mga sarili rin natin. So, ang sa akin lang, yun nga, kaya sabi ko kanina, siguro yung 3 years na natitira niya, ito na yung magdi-define kung talagang weak leader siya o talagang maayos niya pa to. Pero sa akin na lang is, yun nga, Okay. siguro hantayin na lang natin yung mga itong 3 years na to. Kung mayroon man tayong hindi nagugustuhan sa ginagawa niya ngayon, actually malaking bagay ang prayers kasi pag nangyari na sa atin na dinaan natin sa dahas ng people power, hanggang ngayon ito pa rin tayo, hindi tayo makabangon-bangon. So baka naman siguro sa pagkakataon to, pwede natin siyang daan sa dasal, and then magi tayong mahinahon, magi tayong wag tayong maging masyadong emosyonal kasi pag tayo masyadong naging emosyonal, yung ating intelligence medyo bumababa. So, may pakialam sila at aware sila sa nangyayari. And ever since, may ano naman talaga sila, may pake sila. But I have to be honest, no? Yung pinaka disappointment ko sa men in uniform is when PRRD was kidnapped. Doon talaga masama ang loob ko sa men in uniform. Doon talaga masama ang loob ko sa kanila. They didn't do anything. And for me, when the dust settles, I'm really going to ask them that question. Why didn't you do anything? Why didn't you do anything? Pero alam mo, sabi ko sa'yo, di ba? Iba ang karma ng Pilipinas ngayon. Oo. Iba. Kaya nga sabi ko, hindi to, wala na, tapos na ang EDSA. Binrandan mo na ang isang EDSA rally held on September 21 na hindi anti-Marcos. Tapos na. EDSA is done. Kaya hindi sa EDSA manggagaling ang susunod na kabanata. Correct. Hindi yan sa EDSA. Correct. Ayan. So anyway, hello Vivian. Hello Miss Joey, naririnig niyo ako? Hindi ako nakamay. Naririnig ka namin. Masaya ko kasi wait lang po, mute ko. Naka-duty kasi ako, wait lang. Call-center kasi ako sa bahay. Wait lang. Okay. Kasi ang saya ko kasi second time ko itong umabot sa talagang live nyo. Tapos, ngayon lang ako nakaakyat. Lagi kasi akong team replay kapag naka-duty. So, ayun. Ano lang po, paano ba to? Kaya lang ako umakit dito kasi nga baka may mga kagaya ako na bukas kasi magsosolo lang akong pupunta sa Liwasang Bonifacio. Taga may kawayan po kasi ako, Miss Joey. So, gigil din ako sa control dito. Best in bahan. Di ba? Dito sa may bahay pare. Ewan ko sa Facebook laging kita yun. Parang 3 taon na hanggang ngayon butas pa rin yung daan dito. So, ayan. Tapos,
nagbenta nga lang ako ng gamit ko para may pamasahe ako. Kasi gusto ko talagang pumunta. Kaya sabi ko, talagang this time pupunta talaga ako. Ang huli ko kasing punta sa ganito po noong 2016 pa, nung yung kay Pierre Arding, pinapatakbo siya. Ay, 2015 ba yun? Basta yung may malaking flag sa Luneta. Yun yung huli ko. Na hindi pa ako pumasok sa trabaho nun para lang maka-attend. Tapos yun nga, this time, siguro po sa liwasan na lang talaga kasi hindi ko alam yung papunta ng Ginaldo. Opo. Kaya doon na lang. Ayun po. Pwede naman. Ano yan ang tawag dito? Yung sa, kasi sa liwasang Bonifacio, that's really a Duterte effect. That's DDS talaga yan. DDS talaga yan na it's a maisog it's a maisog movement. So okay din diyan. If mas madali sa inyo na pumunta doon, pumunta kayo doon. Walang ko anti-Duterte, nagigigil ako sa mamaya na kayo mag-comment, mga leche kayo na ganyan-ganyan, nagigigil ako sa inyo. Ay, Jamie, di ba? Sa bahay pare. Kasi talaga, pinanganak ako sa Maynila, Batang Caloocan, na alam niyo naman, droga-droga, ganyan. Tapos dito na ako nag-work sa May Kawayan, kaya dito ako lumipat. Okay. Opo. Tapos, ayun nga, parang yun ina-encourage ko rin yung iba na, yung mga natatakot din yan. Ano ba? Lagi na ba tayo matatakot, di ba? Go na tayo. Tapos sabi ko nga kung may chance na magkasalita rin ako din kasi hindi na po talaga nakakatawa yung mga nangyayari ngayon. Tapos share ko lang din, Miss Joey, yung una kasi, nung nakita ko nga yung parang promo, yung invite nung sino ba to? Si Supafly, yung rapper kasi yon Miss Joey. Yung nagsabi nga ng event sa 21 sa Luneta. Nung una ko pala nakita, may feeling na ako na parang malabo tong walang kulay-kulay. Kasi naalala ko may kunento si Mrs. before, nang keme sa kanya yung mga clip-topper, yung mga rapper, di ba? Na yun, tapos parang, nung nalaman ko na, yung mga swagger, yung mga, di ba? So parang, sabi ko, malabo to na walang kulay-kulay ito. So parang nakikiramdam lang ako. Kasi hinihintay ko rin kayo, tsaka si Attorney Trix, kasi pag mga ganyang, mga rally, yung maisog, di ba, nag-i-invite po kayo ganon. So sabi ko, kung ano yung mangyari sa 21, naabangan ko po yung advice nyo or advice nila Attorney Trixie po. As ayan na nga, nag-ipal na tong sino to yung, ano ba yun? Si yung bawal daw DDS. Talagang, di ba, habi ko, tangina, ito na nga, totoo nga, na talagang, kinukulayan nga nila yon yung dun sa, yun yung kalasupal tayo, yung mga rapper na yun. Kaya sabi ko, hindi, dito na lang ako attend yung sa liwasan na lang or dito sa Camp Aguinaldo po. Kasi talagang, malabo yung, malabo yung walang kulay-kulay na pinagsasabi nila dyan. Kasi, sa totoo lang, yung mga kakamping lawan, yan talaga yung pinakakupal, pinaka-plastic, pinaka-mata-pobreng, kala mo ang tatalino talaga na kung makapagsabi na, basta DDS bobo. Parang, hello, nakapag-aral kayo ako. Tapos, alam mo, hindi man kami mayaman, pero tangina yung pera naman namin na kinikita ngayon, pinaghirapan namin to. Bata pa lang ako, kumikita, nagkatrabaho na ako na maayos, tangina, sasabihin niya kami ng bobo. Yung mga ganun, parang, sobrang ang kupal talaga nila. Kaya hindi ko nila minsan pinapansin. Kasi, Miss Joby, may sasabihin ako sa'yo, na-block mo ako, naban mo ako sa Facebook. Seryoso? Oo, kasi kasi ganito. Hindi ko nakatandaan mo pa yun. Nakala mo si Vivian, charot. Naalala mo yung Alpotera issue na minanggugurgur sa'yo dun sa comment section sa post mo. Tapos habang ikaw kinukudaan ko rin yung kaaway mo. Kaya feeling ko siguro, dahil sobrang ang bababoy na sinasabi niya, baka dapat siya yung naban mo, ako yung naban mo. Kaya sabi ko, sige na nga, okay lang, tambay naman ako sa YouTube. Sa YouTube na lang ako makikikeme. Ano pangalan mo sa Facebook? Ano po? Ang pangalan ko na kayo sa Facebook. Type mo na lang, Vivianism. Yan, Vivianism. Ayun, lalabas na. Okay. O sige. Ayun. Hinayaan ko na lang. Sabi ko, feeling ko di naman talaga ako intention na gurgurin ito ni Pariban, ni Joby. Kasi feeling ko nadamay ako. Kasi nga, ginagera natin pareho yung epal na, basta alpot pa yung issue nun eh. Hindi ako sumasagot ka din, sabayan tayong dalawa. Sabi ko, baka nadamay lang ako. Pero, alam mo, anti-Dutertards, yung mga bobo yung mahilig magsabi ng bobo. Kaya ikaw, wag ka na mag-effort mag-type dyan. Magsama na kayo ni kanina ni Lion Keneso. Pwede yan.
Siya din yan. Ang tawag dito, anti-Dutertards, pwede kang umakyat. Kung gusto mong umakyat. Ano ba? Gusto mo, mag-ano tayo, punto per punto tayo na usapan. Diba? Ayan, punto tayong usap. Akyat ka na. Ano ba yan? Ano na ba? Yung mga final banat nyo na yan kasi manapit ng maubos ang ano nyo. Kemerot nyo. Ano na ba? Last payroll nyo na. Kasi wala na. Wala na. Ano na si Keme. Ayun. Tapos ayun na nga, Miss Joey. So, ayun lang yung sa Facebook. Kung ma-unban mo ako, okay lang. Thank you po. Pero kung hindi okay lang, dito naman ako tatambay lagi sa sa YouTube. Kasi sa panggabi. Opo, panggabi kasi ako. Tapos, ang duty ko 12 a.m. to 9. So, yan. Yung live mo na umabot ng minsan 4 na oras, 5 oras. Gusto ko yan. Kasi talagang inuulit-ulit ko yan kahit hindi ako nakaabot. Ayoko kasi nung maabot na kita, nasa gitna na. Ayoko, ang ginagawa ko, inuuna ko ulit. Ay, wait lang, Miss Joey. Wait lang, may customer ako. Wait lang. Sige. Magtrabaho ka muna. Ayan. Magtrabaho ka muna. Ay, Becky! Nawala ka, Becky. Nasa si Becky sa nasa likod, nasa backstage si Becky. Nag-disconnect. Ayun. Travel life, etc. Joey, please use this para sa mga pagkain or tubig ng mga retired military sa labas ng Camp Aguinaldo. Isaludo mo na lang ako sa kanila. Salamat, sabi niya. Ay, salamat. Salamat po. Ayan, okay. Salamat po. Gagawin natin ang mga kaya nating gawin in order to Ay, actually nanghingi sila ng power bank. So dadalan ko sila ng power bank. Ayun, nanghingi sila ng power bank. So, yun ang dadaling ko. Yung mga rallyista. Ayan. Okay. Nagre-request kasi sila. Tapos, hindi kasi sila tumatanggap ng cash. Ang gusto nila food at saka water yung ibibigay for them. Ayun. Kahiyan ang mapala sa mga manlilinglang at manggagamit sa EDSA at Malacanang Pilipino doon na daan magpala. Hindi ko maintindihan si Sir. Ayan. Pero kahit sino dito sa inyo, mapakanan kaliwa, iba pa rin nung si Digong ang presidente, sabi ni Shots Fired. Ayan, paakitin muna natin Queen P. Queen P, device not connected ka, hindi ka ma-add sa stage. Ayan. Power station na Miss Joey para mas pangmalakasan, saglit lang pag power bank, sabi ni Trey. Hindi kaya ng powers natin yung power station. Pero dapat nga, sa ganitong mga event, dapat yung power station na talaga. Yung malaki talaga. Yung pang-camping, no? Ayun. Ayan. Okay. Anyway, hello, Drin Villarwell. Hi, ma'am. Morning. Hello. Ayan, good morning. Ano po ang hash natin? Yun nga, ma'am, yung sa darating na September, bukas na po yun, 21, yung National Day of Protest. Hindi pa. Tawag dito? Bukas kasi Saturday na pala. Oo, kasi Saturday na ngayon eh. Parang lang, ma'am, napanood ko kasi yung parang clip ni PRD before na nag-declare siya ng September 21st as National Day of Protest. Parang katotohanan na ngayon. Actually. Parang premonition. Premonition, yeah. Oh. I mean, yung mga clip na about PRRD before, about declaring it National Day of Protest. Kasi nga martial law, di ba? Tapos ngayon talagang halos na talaga, kumbaga na into fruition na, nagkakatotoo na. Oo. Sobrang baboy kasi talaga. Sobrang exactly. Baboy. Sobrang baboy. Ayun. And yung kung ano yung yellow politics nung Yolanda time. That is what's happening right now. So exactly. Ginagawa nila itong issue ng flood control project, imbis na hanapan nila ng paraan, imbis na harapin nila yung problema, they try to milk it to their favor. Di ba ganun yung ginawa sa Yolanda?
Na, Yes, hindi bibigyan pagka hindi ka botante ni ganito, tapos naghanap pa ng listahan sa mga para mabigyan ng mga ayuda, yung mga kakampi, yung mga ganon. yes, Di ba nag-ano mo dyan si Torres before na parang, sobrang kadiri naman ito. People are already dying pagkatapos maghahanap ka ng listahan para ang mabibigyan mo ng ayuda, yung mga kakampi. And what yes, happened? opo. It ended up na yung mga yung mga, ang pangalan nito, yung mga, yung mga ayuda na dapat pinamigay, nagsipagbulukan lang. Nagsipagbulukan yan. Oo, dahil namili pa kayo ng mga putang inang pagbibigyan ninyo ng ayuda. So even si Mar Rojas po nun, di ba? Talagang be careful what you wish for. Ang sinabi niya, be careful kasi you are a Romualdez and the president is an Aquino, di ba? Naano siya nun. Oo. So, doon pa lang, naging selective na. At yun yung nangyayari ngayon. Kung ano yung nangyayari ngayon, that's Yolande, that's yellow politics in full display. Na ngayon, ang problema natin is yung corruption. Pagkatapos, ang tawag dito, ang problema natin ay yung corruption. Pagkatapos, ang problema nitong mga ito ay how to stay in power. Yes. Diba? Yun yung nakakadiri. Parang putang ina, itong problema na to, kailangan tong ma-resolve because this problem is taking life and life and limbs of our kababayan, destroying the lives of our people and destroying the property of our people, basically destroying the future and the chances of life ng mga kababayan natin. Pagkatapos ang unang yung ang unang yung iisipin dyan ay parang, putang ina, mas okay kami kay Marcos kasi lesser evil kaysa kay Sara. Are you fucking kidding me? Diba? Kaya hindi kayo iboboto ng tao kahit kailan. Kasi hindi kayo nag-iisip eh. Ayun. Anyway. Napanood ko lang yung interview ni Attorney Guanzon with Lucci. Sige. Sige, pag-usapan natin yan. Kasi yung parang na-highlight doon is that, I mean, I don't know, parang si Lucci, given naman talaga, parang anti-Duterte yan eh. Parang na-highlight doon, ma'am, di ba, na how do you feel of Sara being the president daw, di ba? Parang talagang binara siya ni Bing ni Attorney Guanzon. Why not? Kasi di ba, demokrasya na, ma'am. Paramihan ng boto. Ikaw na rin nagsabi ngayon na kung mag-election ngayon, si Sara mananalo eh. Bakit? Bakit parang hindi ka sang-ayon? Parang ganun yung yung lumalabas eh. Correct. Kaya nga kasi yung hypocrisy doon eh. These people are saying na we should respect our democracy, we should nurture our democracy. But when the people decide, sasabihin nila, ay hindi, bobo kayo, ay hindi, mga tanga kayo, ay hindi, ganyan. Hindi totoo yung resulta na yan, ganyan. So yun, andun yung hypocrisy. Diba? Ganon. Pagkatapos, isa pang hypocrisy sa totoo lang, yung ang tawag dito, they are just looking at Duterte supporters as diehard. Na parang, ay hindi, mga diehard kayo, ganyan. They are not really looking at the experience of Duterte supporters and why they become such. Yes. Diba? It's not about the character of the person itself. Yung experience po, ma'am, kagaya yung sinabi, yung experience nung pamamahala niya eh. I mean, for the past 6 years, talagang from 2016, kundi lang nagka-pandemic eh, naletse lang tayo ng pandemic eh. Pero kung yung remaining 3 years na yun, hindi lang nagkaroon ng pandemic, for sure, Philippines will be there sa mas magandang spot sana eh. Kasi iba si President Duterte talaga nung time na yan, talagang siya eh. Talagang yung campaign promise niya na change, talagang nag-stick siya dun eh. It's really a change. Talagang nagbago yung Pilipinas. Nung time niya. Correct. It's not about being DDS anymore. It's about what President Duterte provided, kung ano yung ginawa niya for the whole 6 years, diba? How can you argue sa isang OFW na na-reform yung anak niya sa war on drugs? Yes. Siya, ang buhay niya na, pinoproblema yung anak niyang addict.
Pagkatapos, nag-stop mag-addict yung anak niya dahil sa war on drugs ni PRRD. That's the one on drugs. Exactly po. See, How do you argue on that? Diba? Kaya mahal po ng OFW si PRD kasi the way he talks, talagang malapit sa nila, puso tsaka sikmura nila. I mean, let's face the reality. Talagang OFW, kakayod talaga. May iwan yung pamilya dito. That's the real scenario. And then yung mga naiiwan, it's either magiging magre-rebelde or mag-a-addict. Kaya trabaho niya as president noong time na yun, as the leader of the country, protect that generation, which is ginawa niya, di ba? At the expense of his freedom. Yan, napakulong na tuloy siya sa Hague. Pero duty niya yun di ba po? Lagi niya sinasabi yun. Responsibility niya yan as president, execute the laws of the land. Kasama yun sa sworn duty niya. Correct. Ayun. And those are the things that affected the lives of every Filipino. Yes, diba? touch the lives of every Filipino po talaga. As in. Pag magtataka kayo kung bakit gustong-gusto ng mga tao si Duterte. Ay, ako. Doon nabobobohan Yung parang... Kaya nga po May nagawa talaga yung tao Oo may nagawa I mean, hindi ako taga Davao kasi baka doon kasi ang tagal na mayor ni President Duterte sa Davao pero nung naging presidente siya yung he speaks what he what yung ginagawa niya, yung sinasalita niya, talagang he put it into actions talaga Tsaka ma'am, yung political will malaking bagay. I mean for me, yung political will talaga. Kaya nung sinabi ni President Duterte na ayaw niya kay BBM because he's a weak leader. Talagang ngayon, nakikita ko na very weak talaga Talagang totoo talaga True. Ayan. Teka, bigyan natin ng daan. Nandito si Lions Roar. Umakyat siya. Lions Roar, ikaw ba si Lions Roar sa comment section? Baka ginamit mo lang yung pangalan. Okay. Hello? Yon? Hello, naririnig niyo po ako? Naririnig ka, malinaw ka. Ikaw rin ba yung Lions Roar sa comment section? Yes po. Good evening po sa inyong lahat. Buti naman umakyat ka. Hindi ko po kasi alam paano umakyat, actually. Okay, good. Thank you po sa opportunity. Actually, gusto ko po pala munang humingi ng paumanhin sa inyong lahat sa mga nasabi ko. Kung hindi man po nyo nagustuhan na aking mga sinabi, ako po yung humingi ng paumanhin sa lahat ng aking mga kababayan na ang gusto lang naman is umasenso or makabangon ng ating bansa. So, kay SAS, sa inyo po lahat, ako po yung humingi ng paumanhin. And medyo anong oras ba dito sa atin ngayon? Alas 2:17. So, yun lang po sa mga OFWs na mga nakikinig. Magandang umaga, magandang gabi at magandang tanghali sa inyong lahat. Magandang araw. Actually, dati rin po akong OFW. Yun po yung kwento ko. Sa Dubai po ako dati naging OFW. And then, medyo magugulat kayo sa kwento ko kasi hindi talaga ako bumoto kahit kailan. Pero isang beses lang ako bumoto noong 2016. Ang binoto ko nga is si PRRD. No? So, siyempre, naintindihan natin lahat kung ano yung sinabi ni PRRD nung araw. Pero, siyempre, dumating na yung point na iba na yung ating Pangulo. Kaya sinabi ko kanina na wala tayong magagawa. Yan ang ating naging Pangulo. Yan ang ating ibinoto. In the first place, nung si President Duterte yung presidente, winarningan na tayong lahat na wag iboto sa PBBM. Actually, hindi ako bumoto nung time ng kay PBBM actually. So, hindi kasi ako kumbinsido nung time na yun. No? So, ang sa akin lang is, wala tayong magagawa. Nung inawa tayo ni PRRD na wag iboto sa PBBM, marami pa ring Duterte supporters na ibinoto siya. No? So, ngayon, eto na nga, kaganiganito na tayo. So, wala naman tayong pwede ibang isihin kundi mga sarili rin natin. So, ang sa akin lang, yun nga, kaya sabi ko kanina, siguro yung 3 years na natitira niya, ito na yung magdi-define kung talagang weak leader siya o talagang maayos niya pa to. Pero sa akin na lang is, yun nga, okay. Siguro, hantayin na lang natin yung mga, itong 3 years na to,
kung meron man tayong hindi nagugustuhan sa ginagawa niya ngayon, actually malaking bagay ang prayers kasi pag nangyari na sa atin na dinaan natin sa dahas ng people power, hanggang ngayon ito pa rin tayo, hindi tayo makabangon-bangon. So baka naman siguro sa pagkakataon to, pwede natin siyang daan sa dasal, and then magi tayong mahinahon, magi tayong huwag tayong maging masyadong emosyonal kasi pag tayo masyadong naging emosyonal, yung ating intelligence medyo bumababa kasi mataas yung emotional natin. So, yun lang, sana ako po yung humingi ulit ng tawad sa inyong lahat, mga kababayan ko. Maraming pong salamat sa pagkakataon. Thank you, Lion's Heart, no, for coming up and speaking your, saying your piece, okay? First and foremost, okay, I appreciate you coming up here and trying to, to foster peace, maging mahinahon tayo, kineme, ganyan. First and foremost, okay, meron tayong magagawa. And that is why offended kami sa sinasabi mo na wala tayong magagawa. Of course, meron tayong magagawa. Of course, we can impose ourselves against this government, especially if they are fucking up. And I'm so sorry to burst your bubble, Ryan's Roar. Hindi po ito nadadaan sa dasal. Nadadaan po ito sa tamang pagkilos. Nadadaan ito sa tamang power play. Kung ang mga Pilipino i-assert niya at ipapakilala niya dito sa mga politiko na to na tayo ang boss, rerespetuhin tayo nitong mga politikong to. But if we're going to take your attitude and just say, wala na tayong magagawa, eto na, and you are still waiting for 3 more years for BBM to define his leadership, I think you are 3 years late already. I don't think you are watching our national policies the way we watch our national policies. So kaya hindi ka emotional. Siguro yung first thing na dapat gawin natin dito is, instead of telling people not to be emotional because when your emotion is high, the intelligence is low. Unang-una, kasama ka ba dun sa usapan nung dinidiscuss namin lahat ng mga polisiya ng BBM administration? If you're not part of that conversation, you have no right to tell us that our intelligence is low because our emotions are high. Yung salita na intelligence is low when emotions are high, okay? Sinasabi yan kung kasama ka sa usapan. Sinasabi yan kung kunwari nag-uusap tayo, kasabay ka, nanonood ka rin ng debate or nakiki-argue ka din. That a certain person would not make any sense anymore in that particular discussion because he's becoming or she is becoming too emotional. Yun po yung context nun. Yun yung context nun. But when people are... But tapusin ko lang, Sas. But when people are passionate on certain things, you cannot just come to us and tell everyone na you don't have to be too emotional kasi nakakabobo yan, ganyan. Tatanggapin ko kung kasama ka sa discussion at naintindihan mo yung pinag-usapan namin. But if you're not part of the discussion, I don't think you are in the position to tell anyone na hindi, bobo kayo kasi emotional kayo or kasi magmumukha kayong bobo kasi ang tawag dito, ang bastos na ng bibig ninyo, hindi nyo na... No, you're not part of the conversation. How can you tell us which one is intelligent and which one is bobo? Because intelligence is being measured by the substance of whatever that you are saying. May substance ka ba? Wala kang substance. Okay? Yung pagsasabi na emotion design, intelligence is low, pagkatapos hindi ka naman kasama sa usapan, yun ang gaslighting. Hindi ka naman kasama doon sa discussion ng mga policies, pero ginajudge mo yung mga tao based on their outward passion, based on how they're going to explain things, how impassioned they are in communicating their grievances to the people, ganyan. I don't think that is makatao. Because a person who is really makajos, I don't think a Christian person would judge another just because of this very, very superficial things that you see on other people. Siguro, Lion's Roar, ang pinakamagandang tanong dyan, pag kunwari,
certain person nagagalit or emotional or something like that, ang tanong diyan, bakit ka galit? You don't come to people and tell people na hindi ganito kayo kasi ganito yung nakikita ko. Kung hindi ka naman kasabay dun sa discussion. So I hope that is something that you have to understand. 'Di ba? Kasi may mga sacrifices kami na hindi mo alam. Pagkatapos ikaw, you are already ready to judge all of us? Na ang sasama naman ng ugali ninyo, nagmumukha kayong bobo kasi babastos ng bibig ninyo. We are bringing the conversation, the national issues in public consciousness. We already did the math. Kung gaano ka-importante or gaano kaliit itong mga ginagawa namin in the present time and in the grander scheme of things. So yun siguro dapat yung mga binibigay mo sa mga taong kausap mo. Hindi yung parang judgmental ka, 'di ba? Ayun. Anyway, go Sas, it's your time to shine. Alam mo, kuya, ito lang sabihin ko, magkaiba ang passionate sa purely emotional. You can always, I don't know if you know the difference between being passionate and emotional. Baka naman kasi na may mistake mo yung people who speak with conviction with those people who are just emotional, yung umiiyak na lang or nagagalit na lang nang walang rason. That's just purely emotional. Pero if you're going to put being passionate with just being emotional, just like what you say, edi, lahat na robot? You cannot speak with conviction because speaking with conviction requires harnessing a particular type of emotion. So, and that is not also scientific. You know, it has been evidence shows in neuroscience that you cannot be intelligent without emotion. Actually, you cannot decide at all. If for example, the part in your brain responsible for processing emotion has been damaged, kahit you're still good, you know, you can still solve problems, you can still discuss things, but you cannot decide at all if you don't have if your the part of your brain responsible for emotional processing has been damaged. So, mag-ingat-ingat tayo sa ating mga sinasabi, binibitawan. Yun yung sinasabi namin sa iyo, Lion's Roar. Katulad nung sinabi namin kanina, na you kept on using terms na pag in-examine natin is actually empty. Like, ano yung pinag-usapan natin kanina, Joey? Yung may sinabi siya na gender. Pati gender mo sa... Hindi yan. Merong isa pa kanina yung it's not about gender. I don't care whatever you say yung about ang tawag dito... parang kaya raw hindi makapag-ano kasi nga yung gender mo nga raw is hindi mo maano. Hindi yung naging issue namin kanina ni Julie. Ano na yan? Pangalawa niya, side comment niya na yun. Meron siyang yung may bumoto, yung halimbawa yung sinabi mo na parang bumoto kayo, irespeto nyo na lang. Irespeto nyo na lang kasi binoto nyo yan. So, I don't understand if you actually know what you're talking about. Mm-hmm. Yun na yung sinasabi namin na ikaw ba, pag may ang logic kasi nun, dahil pinili mo, kung ano man gawin nung pinili mo, irespeto mo na lang. So what does actually mean? Kasi, if you're going to apply it in your everyday life, it's actually empty. Pag ikaw, halimbawa may pinili ka maging jowa, yung jowa mo, Lion's Roar, binubudol ka. Gusto mo ba sabihin ko sa'yo, Lion's Roar, pinili mo yan, respetuhin mo na lang. I don't know, do you understand? Or are you emotional? That's why you can't understand. Actually, yan din yung point ko sa sinabi niya sa na hindi porket binoto natin or sinuportahan namin si BBM is tatanggapin na lang namin. The more na may mas karapatan kami maghabol. Kasi pinaniwala mo kami, sabi mo ganito tapos hindi mo ginawa, mas lalo akong magagalit sa'yo. Gets nyo yun? Kaya ganito kami ka-passionate kay BBM sa pagka-disgusto namin. Kasi grabe yung suporta namin kay BBM nung eleksyon.
Kaya ngayon talagang tama lang, nahabulin na, ito yung sinabi niya, ini-expect namin ganito yung gagawin, tapos hindi niya ginawa, the opposite. Anong feeling nun? Hindi, titiisin na lang namin na parang, ay, nabudol ako. Di ba pag ikaw nabudol ka, magwawala ka din, maghahabulin mo yung ng budol sa'yo. Correct. So, ganun lang po yun. Tapos ito rin yung sinasabi ko dun sa mga BBM fanatic na even yung kakamping na sinasabi tayong mga maka-Duterte, mga sumasamba kay Duterte, alalahanin nyo, sinuportahan namin si BBM kahit sinabi ni Duterte na wag yung iboto yan. Kasi naniwala kami sa platforma ni BBM. Kasi it means hindi kami... Kasi nangako siya ng continuity. Oo, hindi kami nakatingin kay Duterte. Nakatingin kami sa kung ano yung mas maganda sa bansa. Nagkataon lang na si Duterte lagi pala ang ending tama. Kaya, nakasuporta kami kay Duterte kasi kung ano yung tingin namin na tamang leadership, tamang pamamahala sa bansa, si Duterte lang nakapagpakita nun sa amin. So ngayon, sabi nyo maka-Duterte kami, yes, maka-Duterte kami, pero hindi ibig sabihin na sinasamba namin si Duterte as a person. Kumbaga, siya yung nakakapagbigay na kung ano yung hinahanap namin na leadership. Pwedeng ibang tao, nagkataon na si Duterte nakita namin. So, yun lang. Ayun. Meron ka bang masasabi doon, Lion's Roar? Hello? Meron kang masasabi? Yun lang po ang masasabi ko. Ang masasabi ko is kung nasaktan ko man yung inyong mga damdamin, ako po yung humihingi ng paumahin sa inyo. Huwag mong problemahin yun. Hindi kami madamdamin na tao. Doon lang kami sa point. So, you don't have to worry about that part. Hindi kami madamdamin tao. Hindi kami masasakiting tao. So, you don't have to apologize on that part. All you need to do is to respond doon sa mga punto. Yun lang na po ang masabi ko. Kasi, yun nga, sabi nga sa natin, 6 years yung kanyang term. So, ano pa ba pwede natin gawin? Kasi kung magra-rally na naman tayo, papatanggal na naman natin si Bongbong, parang paulit-ulit ito nangyayari ito sa atin. Yun talaga, Lion's Roar, kasi yun yung nakalagay sa Constitution eh. Yeah, democracy. The people is the supreme. Yeah. The supreme, democracy, Brad. The power, their power emanates from the people. Yeah. Yun talaga yung nakalagay doon. So, inevitable na magkakaroon ng rally. Hindi mo yan pwedeng tanggalin sa options. Besides, kung maayos naman siya magpatakbo, bakit siya papaalisin, di ba? Correct. Responsibility natin yun as citizen na talagang to shape up the government. Kasi sa atin nagmumula yung power eh. Binoto natin siya. It never stops there porque binoto na natin, magtiis tayo. Yan yung naging problema ng Pilipinas eh. Kaya wala tayong asenso eh. Parang matiisin tayo always. Hindi nauubra ngayon yun eh. Binoto natin siya, dapat yung responsibility will never stop there sa pagboto. Dapat pag may nakita tayong mali, hindi tayo magbibingi-bingihan o magbubulag-bulagam. Lalo na ngayon, napakalaking mandato binigay natin sa kanya. 31 million yun, Brad. 31 million. Tapos mananahimik na lang tayo in the next 3 years. Hindi po pwede yun. Madami na tayong nakikitang mali eh. Kasi parang ang nangyayari, ang gusto nila yon, yung desisyon mo nung 2022, lock up ka na doon. Good for 6 years yun. Walang ganun, Lion's Roar. Walang ganun. Walang ganun. Na parang, pag binoto ka namin ng 2022, good for 6 years yan, walang bawian. No, it's not like that. Especially when people are dying, especially when the public funds is, milk to dry. So, walang ganun. Walang assurance na 6 years na yan. Hello, ang kasal nga, hindi na, kahit sabihin forever siya, hindi naman nagiging forever. Diba? Aminin, nangangako kayo sa mga jowa mo, alam mo, ikaw na ang aking last. Ikaw na ang aking last. Parating ganon. So, dahil ba ganon, ang bawat relasyon ay dapat, pipiliin mo forever naman. Hindi nga po pwede kasi nga, Lion's Roar, yung mga sinasabi mo kasi, it doesn't align with experience, with everyday experience. Ngayon, if you're going to tell us something na hindi align sa intuition ng mga tao,
you better have a better argument that what you're saying is actually what's going on in reality rather than what you want reality to happen. Kasi magkaiba yon. So, kailangan, pag sabihin mo na, you cannot recommend to someone na dahil ikaw, pinili mo si X, kahit anong gawin ni X, wala ka magagawa, go through with it, live the hell. Ganon? Fast move na to. Walang ayawan to. Oo. Walang solian, di ba? Yung Shopee nga, meron pang return to sender, meron pang return to the merchant. Di ba? Nabili mo na yun. Pwede mo pa rin Pagkain din po. Kapag ba hindi masarap, pagka yung pagkain ba di masarap, kakain ka pa ba? Ganun lang din yun eh. Kukontinuin mo ba ubusin kung hindi talaga masarap? Ganun yung nangyayari ngayon. Hindi na masarap si BBM, kaya... Luto tayo ng potahe na mas masarap. Yes, opo. Ayun. Okay. Anyway, anything else, Lions Roar? Yun lang po. Thank you. Thank you very much po. Okay, maraming salamat. At in fairness kay Lions Roar, umakyat. Ayan, at least umakyat siya. Ayan. Okay, thank you. Dream, meron ka pang gustong i-share para, ang tawag dito, mabigay natin yung space sa mga susunod na speaker? Hello, may gusto pala akong i-share. Thank you. Okay may gusto ko pang i-share, Lions. May share na. Ito is hindi about sa, politics pa rin, pero gusto ko lang sana hingin yung opinion ng lahat. Kasi nga, problema natin ngayon is yung constitution natin hindi basta-basta mabago dahil ang tawag dito, kailangan kasi ng botohan na naman sa Congress. Ano sa tingin ninyo yung mas magandang gawing qualification sa mga kakandidato na mga politiko balang araw kung in case, kunyari, mapalitan yung constitution natin? Kasi dati kasi, ang sinasabi ko kasi dati, hindi ba mas maganda na magkaroon ng 3 categories sa election? For example, kunyari, yung 3 categories na yun is una is written exam sa lahat ng politiko, and then defense panel, and then saka voting. Meron kasing mga bagay na kailangan mong i-consider when it comes to direct democracy. For example, sa direct democracy, everyone should vote. Diba? Everyone should vote. One person, one vote. Okay? Siguro, ang maganda dyan is we think of a system that self-correct. Yun yung dapat na guiding light if we want to reshape our government. So for example, yung idea mo na 3 steps. First, merong written exam. Second, ano yun? Ano yung mo? Defense panel. Kunyari, Defense panel. Pagkatapos, and then voting, saka magboboto yung tao. Saka mag-vote yung tao. Okay. Bali, each category may certain percentage. Okay. So ngayon, if you're going to have that kind of qualification in which ang botante mo is 180 million, let's say, 80 million. Ang botante mo ganon. You think it would be feasible to do it? Na, sige, magpaparitan exam sila. Do you think that people are going to vote based on the qualification of the person? Or, kasi ang mangyayari dyan, pag mataas yung grades niya, likely to vote siya, ganun ba? I think possible kasi yung na-waste na natin almost 1 trillion peso dito sa flood control. Palagay ko naman para maglaan ng pondo para sa ikagaganda ng bayan natin through that policy. Palagay ko naman magagawan siguro ng paraan. Kasi ang hirap kasi ng wala tayong qualifications sa mga politiko. Kaya nangyayari sa atin ganito. Kasi kahit nga mismo sa janitor ngayon, ang gusto nila, high school graduate at least. Oo. Diba? Pero ang problem kasi naintindihan ko kumbaga parang gusto mo ng additional qualification for the candidate
which I agree. Dapat talaga yung mga candidates, hindi yan yung parang pag-trip mo lang tumakbo ka. Ganon. That person, if you want to join the government, there must be some track record that has to be presented in order for you to be a statesman, 'di ba? And I really agree with that. But I don't think it can be achieved by giving them an exam, pagkatapos makikita tapos yung mga tao i-check nila. Kasi you cannot expect the 80 million people na mag-evaluate based on it. Kasi you're basically shifting the burden to 80 million heads on how they're going to do it. Hindi yun ang gusto ng tao in general eh. Ang gusto ng tao in general is policy. Okay? Ang gusto ng mga tao in general is policy. So kung kunwari, ang gusto ko ay gobyernong pinapahalagahan ang edukasyon. Okay? Gobyernong pinapahalagahan ang edukasyon. I think yung sinasabi mo, maaaring mas mag-work yun kapag kunwari na figure out na natin yung system na kung saan ang mga advocates ng pagpapatakbo ng gobyerno would be the one to check their own members if they are worthy to be part of their own flock. Ganun. So, ito yung ina-argue nung mga reformist na gusto tayong mag-federal parliamentary. Kasi pagka naka-parliamentary system ka, the conversation would always be about policy. So meron kang mga grupo na, sige, mga advocate ng education, meron mga grupo na, ganito yung labor or whatever, meron yung iba, industrialization, alam mo yun, whatever it is that they want to advocate, whatever it is that they think would be the best to run the country. Now, the people are going to vote based on ano ba yung priority ng mga tao sa buhay, ano ba yung gusto niya na bigyang tuon ng gobyerno. Kasi kung pipili ka dito sa mga partido na ito, ang ipaglalaban nila is yung specific na advokasya, ganyan-ganyan. I think mas maganda na ang magpapanatili at magpapataas ng qualification sa kung anong klaseng kandidato siya would be the party itself. The problem is, in the Philippines, we have a very, very weak party system. Kasi yung party system natin, wala naman talagang prinsipyo. Yung party system natin is a vehicle for convenience when it comes to election. Ganon. So, gets ko yung sinasabi mo, Lion's Roar, na dapat talaga taasan. I think there are so many other things that has to be considered before we decide kung kung paano may isisingit yan doon sa I don't think it is something that should be written doon sa sa constitution as a requirement na ang mga kandidato ay dapat may law degree, ganyan. Ang dapat kasi hindi yun equal opportunity eh. Hindi equal opportunity yung ganung klaseng requirements. However, if we are going to increase the qualification of party members, or we impose a stringent rule on political parties, 'di ba? By making a system that is self-correcting, siguro tingin ko mas ma-achieve natin yung better politician pagka ganun. Ayun. Kasi kagaya 'di ba sa China or sa Singapore, hindi ka po pwedeng maging member ng mga political parties nila kapag trip-trip mo lang. You have to prove yourself. 'Di ba? And then the Singaporeans would vote for a political party. Ganon. They will vote for a political party. Yung mga party na nagre-represent dun sa sentiments nila. Ayun. So tingin ko baka mas maganda yung ganung way na kasi kaya ko na nasabi yun dahil for example sa atin kunyari, meron tayong PRC, diba? Professional Regulation Commission. So, yun is para sa mga professional. So, ito kasing politics is professional rin ito by choice eh. Kaya ko nasabi yung ganun na proposal kasi supposed to be. Kasi if that's the case, you are trying to regulate it eh. And that would go against the
that would go against democratic principles. Hindi siya pwede. Hindi siya pwedeng i-regulate na ganun. Yung media nga hindi ma-regulate eh. 'Di ba? Yung mga media, ano lang yan eh, mga professional organizations lang yan. Self-regulating lang din sila. So you cannot as a state policy regulate politicians. Pero may chance kaya na kunyari for example, papalitan natin yung constitution is magkaroon ng ganyang klaseng type of election. Kasi nga at least yung mga tao bago sila bumoto, alam na nila na qualified yung iboboto nila, na lahat ng nasa choices na yun qualified dahil una, nakapasa sila doon sa written exam, and then nagustuhan sila ng panel, may grade sila, hali-halir, bahala na yung panel. Kasi Lions Roar, ang mangyayari niyan, yung kung sino yung gustong tumakbo would be influenced by that panel. So nakikita mo yung ano doon, yung that would go against democratic process. 'Di ba? Kasi kung kunwari ay in-interview siya ng panel, sino yung panel? Sino magde-decide kung sino yung panel na uupo? 'Di ba? That is a very dangerous space for corruption. So, paano ko ibagsak yan ng panel kasi hindi niya trip? Kaya yung sabi ko kanina, Miss Joy, is meron siyang percentage per category. So yung pinakamataas na percentage pa rin is yung vote ng mga tao. I am not sure, democracy cannot be done that way. I don't think it can be done that way. But anyway, thank you very much again, Miss Joy, for the time, and also thank you very much again, Sas, and peace be with you sa lahat. Thank you very much po ulit. Ay, Miss Joey, pwede bang teka lang, Filipino Leaks, patapusin muna natin si Sas, may sasabihin yata siya. Sas, ano yung interjection mo? Hindi, go Filipino Leaks. Okay. Sige, go Filipino Leaks. Wait lang kasi ang tawag dito, pagsalitin mo natin si Becky kasi nakapila siya eh. Sorry. Sige po. Hindi, kasi yung inakyat ko lang kasi sana is yung tungkol sa point niya about Christianity. Pero pwede naman po ako maghintay later. Thank you po. Sige, sabihin mo na kasi baka bago yung topic ni Becky eh. Sige, go ka na.